Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Mag-aalas 10 na ng gabi nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Bunso, mahina at pamilyar na tinig ang narinig ko sa kabilang linya. Si Kuya. Hindi ako maaaring magkamali. Si Kuya Jomar, ang aking nakakatandang kapatid na 5 taon nang nawawala. Kuya, ikaw ba yan? Nasaan ka? Nanginginig ang kamay kong hawak ang cellphone. Ngunit bago pa siya makasagot, naputol ang linya. Napaupo ako sa kama. Hindi makapaniwala. Paano? Imposible. Matagal nang pinaghahanap si Kuya, pero walang nakakita sa kanya kahit saan. Hanggang sa kalaunan, tinanggap na ng pamilya namin na baka wala na siya. Pero paano kung buhay pa siya? Hindi ako mapakali. Kinuha ko ang jacket ko at lumabas ng bahay. Sa isip ko, baka isang prank lang ito. Pero hindi. Masyadong pamilyar ang boses. Paglabas ko, bumungad sa akin ang madilim na lansangan. Tahimik na tahimik ang buong baryo. Tanging mga kuliglig at malalayong kahol ng aso ang maririnig. Nang biglang may tumawag ulit. Bunso, tulungan mo ako. Napalingon ako sa kalsada. Sa ilalim ng poste ng ilaw, may isang lalaking nakatayo. Si Kuya, pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko. At ang kanyang anino ay hindi sumusunod sa direksyon ng ilaw. Kuya, tawag ko. Nanginginig ang boses. Dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha. Nakita ko ang maputla niyang balat, ang kanyang malalim na mga mata, at ang mga labi niyang parang hindi na nakangiti tulad ng dati. Bakit hindi ka bumalik, bunso? Mahina niyang tanong. Nanlumo ako. Hinanap kita, kuya. Hindi ka namin kinalimutan. Nakita kong tumulo ang luha niya. Pero may kung anong madilim na bagay ang dumadaloy mula sa kanyang mata. Hindi ito luha, itim ito. Parang usok na lumalabas mula sa kanyang katawan. Huli na ang lahat, bulong niya. Naghintay ako, bunso, pero hindi mo ako nakita. Nangingilid na rin ang luha ko. Nasaan ka ba, kuya? Anong nangyari sa'yo? Lumapit siya sa akin, at sa bawat hakbang niya'y pakiramdam ko'y lumalakas ang lamig sa paligid. Pagtingin ko sa kanyang mga kamay, nakita kong may tuyong putik at dugo sa kanyang mga daliri. Huwag mo na akong hanapin, ang sabi niya. Ngunit ang boses niya ay parang nanggagaling sa malayo. Nandito lang ako, lagi kitang binabantayan. Napaatras ako. Lagi akong binabantayan. Tumingin ako sa paligid. Napansin kong
Nasa tapat na pala ako ng lumang balon sa likod ng bahay namin. At doon ko naalala ang huling gabing nakita namin si Kuya. Umalis siya noong gabing yon. Nagpaalam na pupunta sa bahay ng kaibigan niya. Pero hindi na siya bumalik. At mula noon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Kuya, mahina akong sambit. Muling tumunog ang cellphone ko. Isa pang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Bunso, nahanap mo na ba ako? Tumingin ako kay Kuya. At sa sandaling yon, napansin ko ang kanyang mga paa. Hindi ito nakalapat sa lupa. Lumulutang siya. Nanginginig akong umatras. Hindi siya buhay. Dahan-dahan siyang humakbang pabalik sa dilim. Patawad, bunso. Huling bulong niya. At sa isang iglap, nawala siya. Naiwan akong nakatayo sa harap ng lumang balon. Bigla akong kinabahan. At dahan-dahan akong lumapit. Nang silipin ko ang loob ng balon, kinilabutan ako sa aking nakita. Mga buto at isang kupas na pulang t-shirt, ang paboritong suot ni Kuya. Noong huling araw na nakita namin siya, doon ko napagtanto ang katotohanan. Matagal na palang patay si Kuya. At sa loob ng 5 taon, hindi niya kami iniwan. Lagi siyang nariyan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.